Anim na Sabado ng Beyblade. Unang Sabado ng paglabas niya nang hilingin na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw, nangumbida ako ng maraming tao kasabay ng biling huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng Happy Birthday Rebo. Kailangang di niya malimutan ang araw na ito. Dapat pinakamasaya ang Sabadong ito sa lahat ng Sabado. Maraming laruan, stuffed toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote-controlled cars, at higit sa lahat, ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. Sa kanyang pagtungtong sa 5 taon, kahit di totoo, kahit di pa araw. Ikalawang Sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. 3 araw bago dumating ang ikatlong Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina. Bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade, bagamat ayaw niya itong bitiwan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakapagngangalit, unti-unti na namang nalalagas ang kanyang buhok. Subalit, pinipilit pa rin niyang maging malakas, bagamat talagang di na kaya ng kanyang paang tumayo ng kahit ilang sandali lang. Nakadudukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang dilagid. Sa labas ng bahay ng kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako ng, "Tay, may peya ka?" O "Tay, may pera ka?" Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya, na sinagot naman niya ng agarang pagtungo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis naman akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas, ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming kinauupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado. Subalit, di nakusang nalagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan na niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Ang araw na yun, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayad. Matapos ang pagtatanghal, bagamat di man lang siya makangiti at makatawa, kitang-kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit ng ika-4 na Sabado. Di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helicopter na tumataas
tumataas at bumababa, ang tila octopus na dalamay na bakal. At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot na ngingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagayang umuwi. At pagka-uwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lang sa pinto ay pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di nais danasin ng kahit sino. Sige na bo, salamat sa 4 na taon. Mahal ka namin, paalam. Ika-6 na Sabado ang paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong. Magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Payapang magpapaikot at iikot, maglalaro ng maglalaro, habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ng kirot ng pagkalungkot. Ngayon, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Sino ang pangunahing tauhan? Kalawa, ano ang sakit na dinaranas ng pangunahing tauhan sa kwento? Katlo, matapos siyang lumabas ng ospital, ano ang kanyang tanging hiling? Ika-4, paano inilarawan ng may akda ang may sakit? Ano ang relasyon nila? Ika-5, ano ang nangyari sa pangunahing tauhan sa kwento noong ika-6 na Sabado? Ika-6, ano sa palagay mo ang layunin ng author sa pagsusulat ng akda? Ika-7, ibahagi ang nakuha mong aral mula sa binasa o pinanood.